Para sa mga Pilipinong patuloy na lumalaban sa karapatan, mga Pilipinong hindi nasilaw sa ginto ng dayuhan, mga Pilipinong nanatili at hindi lumisan, mapagsilbihan lamang ang lupang sinilangan. Pula, kahel, dilaw, berde, asul, anyil at lila. Tulad ng pag-ukit ni Bathala ng makukulay na arko sa kalangitan, ay gayong pagtagpi ng mga taga-Cordillera sa kanilang kultura tungo sa pagpapayabong ng kanilang bayan. Sa mayamang kultura ng Cordillera, mula sa paniniwala, pagkain hanggang sa kasuotang angkin, bawat kulay ay may katumbas na kahulugan tulad ng kagitingan sa digmaan o maging katayuan sa lipunan. Tadtad ang mga ito ng mga hinabing kwento ng nakaraan na siyang tumutukoy sa kanilang pagkakakilanlan. Katuwang ng kanilang matingkad na kultura ang makukulay na pagkatao ng bawat isa. Ngunit hanggang saan ang kayang tawirin ng bahaghari upang paglingkuran ang kabundukang kinalakhan. Kung makakaya ko, I am a gay. Can I run the barangay at my own? These people could freely say hurtful things against other people and nobody would come to our defense. You think if they know that I am a transgender, they will have that trust in me? 18 taon na ang nakalipas nang imungkahi ng yumaong Senador Miriam Defensor Santiago at dating Akbayan Party List Representative Eta Rosales ang House Bill No. 4982, ang SOGI Bill o Sexual Orientation and Gender Identity or Expression Equality Bill o mas kilala bilang Anti-Discrimination Bill. Layo nitong bigyang patas na proteksyon ng mga miyembro ng LGBTQ community alinsunod sa Universal Declaration on Human Rights. Samantala, naglunsad na ang syudad ng Baguio ng Anti-Discrimination City Ordinance No. 13 Series of 2017 kung kaya't anumang uri ng pangmamaliit ay may karampatang parusa. Pinasa natin to dahil una, para matanggal ang diskriminasyon, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nagiging biktima nitong diskriminasyon na ito, particularly doon sa mga miyembro ng LGBT. Sa tingin ko, ito ay magpropromote ng gender equality dahil unang-una nga, matatanggal nga ang diskriminasyon. Hindi lamang sa mga aktibidades na kung saan pinagbabawal silang pumunta, kundi pati na rin sa trabaho nila. Yung iba kasi hindi kinukuha dahil sila ay membro ng LGBT o di kaya hindi naman maipromote dahil nga membro ng LGBT. With this, sa tingin ko magkakaroon ng pantay na pagtrato kay ikaw ay membro ng LGBT o ikaw ay babae o ikaw ay lalaki. So pantay-pantay na yan dahil dito sa ating Anti-Discrimination Ordinance. My name is Belmer Ellis. 33 years old, proud to be Ibaloy tribe, and from Bahong La Trinidad, Benguet, from the Rose Capital of the Philippines, and I'm proud to be a member of the LGBT group. So pinakita ko kung paano magiging isang leader ang isang LGBT. It's a big responsibility, parang it is a big challenge. Being a leader na how many population? 7,000 population. How many CTUs? How many household? Makakaya ka ng isang bakla na run ang isang barangay. Alam mo, during the campaign period, marami ko narinig na sabi nila, ayaw namin ng bakla, ayaw namin ng ganito na magiging leader. Yun alam mo ang sinabi ko during the campaign. I will run for barangay captain because I know that I can do it. Kung trabaho ng lalaki, kaya ko yan. Kung trabaho ng babae, kaya ko yan. I am a dual person, sabi ko. Parang gusto ko na mag-explore
explore ko nga na naman para talagang matauhan ng mga tao na talagang tayong mga LGBT has really the right na maging parte ng community, na maging, ano mo yung talagang we can serve naman the community, we can give naman yung service na kaya ng babae at saka kaya ng lalaki. Actually, Barangay Bahong is considered as is mentioned as the rose capital of the Philippines. So, he is maintaining it. He's doing his job. Siya po ang nag-author ng isang ordinansa para maging isang tourist spot itong barangay namin, Barangay Bahong. Cordilleran, LGBT siya, pero maganda ang ginagawa niya. Being a model, yung alam mo talagang maging modelo ka. So, my message to the LGBT of Cordillera, ganito ang gagawin natin, no? Huwag tayong matakot. Ipakita natin na tayo ito. Ipakita natin na tayo ay may karapatan. Ipakita natin na tayo ay may ibubuga. Ipakita natin na tayo ay may ipapakita sa mga tao. At ipakita na natin na tayo ay isang importante rin na community. Well, discrimination has been a part of my life since I was a child growing up and up to this very day. Okay? I have been criticized a million times in the past, but then those criticisms are springboard. For me, those criticisms were springboard for my improvement. So when I worked for the Department of Health Cordillera Administrative Region, I was able to work with mothers, with the senior citizens, with persons with disabilities. If I may relate it, they don't know that I am a transgender because that is the best feeling. They recognize me or they ask for my help because I am a pharmacist. You think if they know that I am a transgender, they will have that trust in me. So that is the greatest fulfillment that I'm enjoying right now. Being a transgender, being a pharmacist at the same time. Enjoying your identity and soaring high to explore and improve more in your career as a pharmacist. Their hug, their smile, their simple thank you means a lot. So that I will not exchange for anything. I really don't care what other people will say or will think about me. What is important is that I do my job, I improve people's health, I contribute to their well-being, and most especially so, I serve my countrymen without, stepping on others to be successful and so on. I just do my job, that's it. Si Ma'am Jeff pag sa work, seryoso siya, nakatutok sa kanyang ginagawa, parang hindi na nga nagsasalita. Pero pag sa labas naman ng office, pagkasama namin siya, yung kabaliktaran naman pag nasa office. Basta, mabait si ate. Parang kapatid na namin siya sa office. Sobrang. SK1 Juliet Basakoy, assigned sa Station 1 and a native of Natonin Mountain Province. Kahit may discrimination sa mga kagaya namin o sa mga bakla, ginagawa namin yung tungkulin namin. Kasi alam namin nakakatulong kami sa community at hindi hadlang yung parang pagkatumboy mo o pagkabakla mo doon sa trabaho mo. Pag ginawa mo yung trabaho mo ng kwan, lalo pang sasaludong mga tao sa iyo. Ma'am Basakoy, Juliet Basakoy is a very round, well-rounded police officer.
He's very industrious and committed the public servant. So I can say that Juliet Masakoy manages traffic at deployed along the street in the Gasco and Force Road. He's so industrious, patient, committed public servant. May time din na kahit matanda ka na, o anong edad ka na, kung kaya mo pang tumulong sa tao, you can lead them. Hindi hadlang ang pagka-LGBT ninyo na papasok sa isang trabaho. Hindi lang sa pagkapulis, no? Kasi sa pagkapulis, pag LGBT ka, parang lift up ka doon eh. Kasi sa trabaho, sa klase ng trabaho, no? Hindi hadlang yun. Kasarian mo o pinaka-LGBT mo na magtrabaho. Basta't gawin mo yung trabaho mo. I'm Reverend Mike Supero, the pastor of Metropolitan Community Church here in Metro Baguio. I've been a pastor since 2009. MCC is it's a sanctuary for LGBT people and people living with HIV. Kasi we haven't had any church, especially here in Baguio City, that welcomes everyone despite their sexual orientation and gender identity. Kung hindi ka matanggap ng pamilya mo, then this would be your family, na where you could get support, you could get affirmation of who you are, despite of the fact na buong society yata natin, from workplace to church to schools, we experience bullying, we experience discrimination, we experience exclusion sa mga institutions nato. Ang bakla is the bravest and resilient person in the world. Why? Because the LGBT face discrimination daily at wala silang keber at proud pa rin silang ipapaglaban ng karapatan nila. God would not discriminate us. He created us the way we are. He only gave us 2 commandments. Hindi kasama dyan. The 10 commandments can be summed up into 2. And all the commandments in the Bible of God is based on love. And that is love God and love your neighbor. Happy Pride! Katangi-tangi ang bahagharing natatanaw sa kabundukan ng Cordillera sapagkat pinatingkad ito ng makulay at mayamang kultura kaakibat ang pagkatao ng ating mga kapatid sa LGBTQ community. Dumaan man ang mga unos, kailan may di mapapawi ang uusbong na bahaghari pagkatapos nito. Kailan may hindi ito magiging hadlang para sa kagustuhang maglingkod sa kapwa. Hindi maikakaila na marami pa rin ang kaunti ang pangunawa sa ganitong usapin. Subalit sa Cordillera, lahat tayo ay nagbibigay kulay sa bahaghari. Pula, kahel, dilaw, berde, asul, anyil at lila. Ano nga ba ang kulay ng paglilingkod? Pagkatapos ng ulan ay nagbibigay ng kulay, ang sinag ng araw ang ating gabay. Tumayo at sama-sama nating iwagayway, iwagayway, iwagayway.